Sabi nila, ang kasal daw ay huling hantungan ng pag-ibig. Ngunit para sa akin, ito ang hukay na lumamon sa aking buong pagkatao at dangal. Ang araw ng libing ng aking asawa ay siya ring araw na itinapon ng aking biyenan ang aking mga gamit sa kalsada sa gitna ng malupit na bagyo sa Maynila. Nakita ko siyang nakangiti habang yakap ang kabit ng aking asawa at ipinangalandakan sa lahat na yon ang tunay niyang manugang. Nakatayo ako doon, bitbit ang sanggol sa aking sinapupunan at sa aking bulsa ay 3 butil na lamang ng tuyong kape ang natitira. Subalit nakalimutan nila ang isang bagay. Ang kape, para humalimuyak ang tapang at bango, ay kailangang dumaan sa kumukulong tubig. At ako, si Maricel Althea Quintana, ang magiging pinakamatapang na kape na hinding-hindi nila malilimutan ang pait mo, Momprise. Itigil mo na yung pag-arte mo, Maricel. Hindi mabubuhay ng mga peking luha mo ang anak ko at lalong hindi niyan mababayaran ang milyones na winaldas niya dahil sa'yo. Ang tinig ni Doña Corazon ay tila yelong humiwa sa hangin ng sementeryo. Nakatayo siya doon, tila isang rebulto na balot sa mamahaling itim na seda, habang ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng malaking salaming maitim. Nakadungaw siya sa akin nang may pandidiri na hindi niya man lang pinagtangka ang itago. Nakaluhod ako sa basang lupa, nanginginig ang mga kamay habang pilit na pinupunasan ng putik na tumalsik sa kanyang mamahaling sapatos. 3 gabi na akong walang tulog sa pag-aasikaso ng burol ni Doniel, ang asawa ko na ngayoy ibinababa na sa kanyang huling hantungan. Manhid na ang aking tuhod, ngunit wala itong binatbat sa sakit ng mga salitang binitawan ng aking biyenan na tumarak sa aking puso. Tumingala ako sa kanya at nalasahan ko ang pait sa aking lalamunan. Gusto kong isigaw na mahal ko si Doniel nang higit pa sa aking buhay. Gusto kong sabihin na ipinagbili ko ang lahat ng alahas na pamana ng aking ina para lang matakpan ang pagkalugi ng kumpanya niya. Pero ang mga salita ay bumara sa aking lalamunan. Isa lamang akong hamak na guro mula sa Batangas at sa mata ng marangyang pamilya, Montoya. Ang pag-iral ko ay isa lamang mantsa sa kanilang perpektong larawan. Bigla niyang hinablot ang kanyang paa palayo, dahilan upang mawalan ako ng balanse at mapaupo sa maputik na damuhan. "Don't look at me with those pathetic eyes." Ang mariin niyang asik, ang bawat salita ay matalas na parang labaha. Handa na ang mga papeles mula sa abogado. Pumirma ka na at lumayas sa paningin ko. Isang tumpok ng papel ang ibinalibag niya sa aking harapan, agad na nabahiran ng putik. Ang mga letra ay lumabo dahil sa aking mga luha. Ngunit malinaw kong nabasa ang nakasulat sa itaas. Petition for annulment. At sa dulo ng pahina, naroon ang pamilyar na pirma, ang pirma ni Doniel. Nanginginig at magulo ang pagkakasulat, pero sigurado akong sa kanya iyon. Pakiramdam ko ay dinurog ang puso ko sa pinakamaliit na piraso. Gusto niya akong iwan? Ang lalaking nangako sa harap ng altar, ang lalaking nagsabing kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa amin, ay lihim palang pumirma ng papeles para itakwil ako bago siya namatay. Sa gitna ng aking pagkatuliro, narinig ko ang pino at mamahaling tunog ng makina ng isang sasakyan na huminto sa di kalayuan. Bumukas ang pinto at mula rito ay bumaba ang isang babaeng tila reyna kung kumilos. Si Ivana Cruz. Suot niya ang isang itim na bestida na yakap ang kanyang katawan na lalong nagpatingkad sa kanyang kutis porselana. Isang malaking insulto sa aking itsura na payat, putla at dugyot. Ngunit hindi ang ganda niya ang nagpatigil sa pagdaloy ng dugo ko, kundi ang kamay niyang nakahawak ng marahan sa kanyang tiyan na tila may umbok na ipinagmamalaki. Si Doña Corazon, ang babaeng kanina lang ay tinulak ako na parang basahan, ay nagmamadaling lumapit kay Ivana. Inalalayan niya ito na parang babasaging kristal. May pag-aaruga na kailanman ay hindi ko naranasan sa 3 taon ko sa kanilang pamilya.
Ingat ka, Hija, malambing na sabi ng biyenan ko. Nagniningning ang mata sa tuwa. Don't stress yourself. Baka mapano ang apo ko, ang nag-iisang tagapagmana ng mga Montoya. Ang mga salitang yon ay parang kulog na bumasag sa aking pandinig. Apo? Tagapagmana? Umiikot ang paningin ko. Ang mga lapida sa paligid ay tila umiikot at tinatawanan ako. Wala sa sarili kong napahawak ako sa sarili kong tiyan. Naroon ang isang buhay, 2 buwan pa lamang, ang tunay na dugo at laman ni Doniel. Sasabihin ko sana sa kanya noong anibersaryo namin, ang araw na hindi na niya inabot. Binalingan ako ni Ivana. Ang sulok ng kanyang labi ay umangat sa isang nangiting puno ng awa, ngunit may halong laso ng tagumpay. Lumapit siya sa puntod ng asawa ko, naglagay ng isang pulang rosas, at saka bumaling sa akin. Bumulong siya, boses na matamis pero nakamamatay. I'm sorry, Maricel. Doniel didn't want to hurt you. He was just tired of your barren womb. Sawang-sawa na siya sa babaeng hindi marunong magbuntis. He needed an heir. At ako ang nagbigay noon sa kanya. Ang pandidiri ay umakyat sa aking lalamunan. Sumabay sa hilo ng aking paglilihi. Gusto kong sumigaw na sinungaling siya. Hindi ganoon ang asawa ko. Pero traidor ang aking katawan. Ang pagod, gutom, at ang matinding shock ay nagtanggal sa akin ng kakayahang magsalita. Nakatulala lang ako sa kanila, sa malupit kong biyanan, at sa makapal na mukhang kabit, habang nilalapastangan nila ang sariwang libingan ng asawa ko at ang natitira kong dignidad. Guard! Sigaw ni Doña Corazon, ni hindi na ako tinapunan ng tingin. Get this trash out of here. At siguraduhin ninyong pagdating ko sa bahay, nasa labas na ng gate ang mga basura niya. 2 malalaking gwardya ang lumapit at binitbit ako sa braso na parang ako ay isang sako ng basurang walang halaga. Hindi ako nanlaban. Wala na akong lakas. Hinayaan ko silang kaladkarin ako palayo. Habang ang mga paa ko ay sumasayad sa malamig at magaspang na semento. Nagsimulang bumagsak ang ulan. Ang malalaking patak ng tubig ay humampas sa aking mukha, humalo sa luhang kanina pa umaagos. Nang isara ng mga gwardya ang mabigat na bakal na gate ng sementeryo sa aking mukha, na naghihiwalay sa aking asawa, narinig ko ang malakas na dagundong ng kulog sa madilim na langit ng Maynila. Nakatayo ako doon, nag-iisa sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Walang pera, walang matutuluyan, at ang tanging suot ko ay ang singsing pangkasal na ngayon ay maluwag na sa aking nangangayat na daliri. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang lamig o ang kawalan. Ang pinakamasakit ay ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan, isang tanong na punong-puno ng hinanakit. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan mag-isa sa ulan? Ang gulong ng aking maleta ay tuluyan ng bumigay. Ang tunog ng pagkaladkad ng sirang plastik sa magaspang na aspalto ay tila ungol ng isang hayop na naghihingalo. Sumasabay sa walang humpay na hampas ng ulan. Bawat hakbang ay isang pakikipagbuno sa hangin na tila galit na galit sa akin. Basang-basa na ang aking damit at ang lamig ay hindi lamang dumadampi sa aking balat. Ito ay tumatagos hanggang sa aking buto. Pilit na pinapatay ang kakarampot na init na natitira sa aking katawan. Naglakad ako palayo sa mansyon ng mga Montoya nang walang lingon-lingon kahit na ang totoo, wala naman akong patutunguhan. Ang Maynila, na dating puno ng mga ilaw at pangako, noong kasama ko pa si Doniel, ngayon ay naging isang higanteng halimaw na handang lumamon ng mga mahihinang katulad ko. Sa isang madilim na eskinita sa Quezon Avenue, habang hinihila ko ang aking sarili palayo sa liwanag ng mga sasakyan, naramdaman ko ang isang marahas na puwersa. Isang anino ang biglang sumulpot mula sa gilid. Bago pa man makasigaw ang aking lalamunan, naramdaman ko na ang paglaslas ng kutsilyo sa strap ng aking shoulder bag. Akin na yan! Sigaw ng isang boses na garalgal. Huwag!
Parang awa niyo na. Pagmamakaawa ko, hindi dahil sa pera, kundi dahil nandoon ang cellphone ko. Ang tanging lagayan ng mga larawan at boses ni Doniel. Ngunit sa kondisyon ko, ano nga ba ang laban ng isang buntis na babae sa isang desperadong kriminal? Isang malakas na tulak ang nagpabagsak sa akin sa maruming baha. Nalasahan ko ang putik at langis sa aking bibig. Nakita ko na lang ang papalayong aninong lalaki. Tangay ang huling koneksyon ko sa aking nakaraan. Napaiyak ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kawalan ng silbi. Wala na. Wala na ang wallet ko. Wala na ang ID ko. Ang natira na lang sa akin ay ang suot kong damit, ang sirang maleta na puro damit pambahay, at sa bulsa ng aking pantalon, ang maliit na bote ng vitamins para sa bata at ang aking singsing. Pinilit kong tumayo. Kailangan kong tumayo. Para sa bata. Narating ko ang tapat ng isang convenience store. Ang liwanag mula sa loob ay tila isang paraiso na hindi ko maaaring pasukin. Nakaupo ako sa basang semento sa labas, yakap ang aking tuhod. Sa loob ng salaming dingding, kitang-kita ko ang isang pamilya. Ang ama ay humihip sa mainit na cup noodles para sa kanyang anak na babae. Ang usok ng sabaw ay tila sumasayaw, nangaakit. Kumalamang sikmura ko, isang masakit na paalala na hindi pa ako kumakain simula kahapon. Ang sarap siguro ng mainit na sabaw. Ang sarap siguro na may mag-alaga sa'yo. Tinitigan ko sila at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang inggit na may halong puot. Bakit sila masaya? Bakit ako nagdurusa? Masama ba akong tao? Biglang pumilipit ang tiyan ko. Hindi ito gutom. Iba ito. Isang matalim na kirot ang gumuhit sa puson ko. Tila may kamay na pumipiga sa aking matris. Napahawak ako ng mahigpit sa aking tiyan. Hindi. Huwag ngayon. Huwag ang anak ko. Diyos ko, bulong ko. Ang boses ko ay nanginginig kasabay ng aking katawan. Kunin niyo na po ang lahat. Ang bahay, ang pera, ang dangal ko. Pero parang awa niyo na. Huwag ang anak ko. Ito na lang ang meron ako. Pakiramdam ko ay may mainit na likidong dumaloy sa aking hita. Takot ang bumalot sa akin. Mas malamig pa sa ulan. Sinubukan kong sumigaw para humingi ng tulong, pero walang lumalabas na boses. Ang mga tao sa loob ng convenience store ay parang nanonood lang ng isang pelikula sa telebisyon. Nakikita nila ako, pero wala silang naririnig. Ang mundo ay naging malabo at umiikot. Napapikit ako. Hinihintay ang tuluyang pagbagsak ng kadiliman. Ngunit bago ako mawalan ng malay, naramdaman ko ang paghinto ng ulan sa aking katawan. Hindi dahil tumigil ang bagyo, kundi dahil may sumilong sa akin. Dumilat ako ng bahagya. Isang pares ng makintab na sapatos na balat ang nakita ko sa harap ng aking mukha. Tumingala ako. Sa ilalim ng itim na payong, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Seryoso, matapang, ngunit ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Si Attorney Lionel Ibarra, ang tahimik na abogado na laging nasa gilid tuwing may handaan ng mga Montoya. Ang lalaking minsang tinulungan ng ama ko noong nagsisimula pa lang siya sa batas. Maricel, banggit niya sa pangalan ko. Hindi ito patanong. Ito ay isang pagkilala. Hindi siya nag-aksaya ng panahon sa mga walang kwentang tanong kung anong nangyari o bakit ako nandoon. Agad niyang hinubad ang kanyang mamahaling coat at ibinalot sa nanginginig kong katawan. Amoy mint at tabako. Amoy ng kaligtasan. Binuhat niya ako ng walang kahirap-hirap na parang hindi siya nandidiri sa putik at duming kumapit sa akin. Isinakay niya ako sa backseat ng kanyang sasakyan. Ang init ng heater ay parang yakap na matagal ko nang inasam. Habang pinaharurot niya ang sasakyan patungo sa pinakamalapit na ospital, wala siyang sinabi. Nakita ko lang ang mahigpit na pagkakahawak ng kanyang mga kamay sa manibela. Maputi ang mga buko sa sobrang diin. Sa ospital, naging mabilis ang mga pangyayari. Mga nurse, doktor,
amoy ng alcohol, at ang malamig na bakal ng stretcher. At sa buong panahong iyon, hindi bumitaw si Lionel sa kamay ko hanggang sa ipasok ako sa emergency room. Nagising ako sa isang pribadong kwarto. Ang puting kisame ay masakit sa mata. Dahan-dahan kong kinapa ang tiyan ko. Ligtas siya! Isang boses ang nagsalita mula sa sulok ng kwarto. Nakaupo si Lionel sa sofa, nagbabasa ng dyaryo. Gusot na ang kanyang puting polo at may bahid ng putik ang kanyang pantalon. Ang putik na galing sa akin. Bed rest, Maricel. Muntik ka ng makunan. Stress, gutom, at fatigue. Paliwanag niya nang hindi tumitingin sa akin. Tumayo siya at lumapit sa kama. May iniabot siya sa akin, isang baso ng mainit na gatas. Kinuha ko yon. Ang init ay dumaloy sa aking palad. Attorney, wala akong pambayad sa'yo. Wala akong pambayad dito. Huwag mong isipin ang pera. Sagot niya sa mababang tono. May iniwan si Doniel para sa'yo. Natigilan ako. Si Doniel, pero ang annulment, umiling si Lionel. May kinuha siya sa kanyang briefcase, isang resibo ng courier service. Isang araw bago siya mamatay, may ipinadala siyang pakete sa opisina ko. With instruction na ibibigay ko lang sa'yo kapag wala na siya at kapag tinalikuran ka ng pamilya niya. Tumingin siya sa akin ng diretso at sa unang pagkakataon, nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Hindi galit sa akin, kundi galit para sa akin. Alam niyang mangyayari ito, Maricel. Alam niyang itatapon kanila. Napaupo ako ng tuwid. Hindi pinapansin ang hilo. Nasaan? Nasaan ang pakete? Nasa Batangas, sagot ni Lionel. Sa lumang farm ng mga magulang mo. Ipinadala niya doon para hindi mahanap ng nanay niya. Batangas, ang lupang tinubuan ko. Ang lugar na tinalikuran ko para maging asawa ni Doniel. Pero attorney, nanginginig ang boses ko. Paano ako uuwi? Sabi ng doktor, bed rest. At wala na akong matutuluyan doon. Luma na ang bahay, sira-sira. Lumapit si Lionel sa bintana. Tumanaw sa labas kung saan patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Ako ang maghahatid sa'yo, sabi niya, at ang bawat salita ay may bigat ng isang panata. Magpahinga ka ngayon. Bukas aalis tayo. At Maricel? Lumingon siya sa akin. Ang mukha niya ay kalahating nakatago sa dilim. Maghanda ka. Dahil ang laman ng paketeng iyon ay maaaring magpabago ng tingin mo sa asawa mo at sa buong pamilya Montoya. Napahigpit ang hawak ko sa baso ng gatas. Sa labas, kumidlat ng malakas na parang nagbabanta. Ligtas ang anak ko, oo. Pero habang tinitignan ko ang resibo sa kamay ni Lionel, alam kong ito pa lang ang simula. Ang aking asawa ay may huling mensahe at natatakot ako sa kung ano ang sasabihin nito. Dahil minsan, ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kasinungalingan. Ang biyahe pauwi sa Batangas ay puno ng mabibigat na katahimikan. Sa loob ng sasakyan ni Lionel, ang tanging naririnig ko ay ang mahinang huni ng aircon at ang ritmo ng gulong sa aspalto. Nakatingin ako sa labas ng bintana habang unti-unting napapalitan ang matataas na gusali ng Maynila ng mga puno ng niyog at malalawak na bukirin. Bawat kilometro na inilalayo namin sa syudad ay tila nagpapabigat lalo sa aking dibdib. Umuuwi ako sa lugar na tinalikuran ko, hindi bilang isang matagumpay na guro, kundi bilang isang biyudang walang-wala. Nang iliko ni Lionel ang sasakyan sa maputik na daan, papasok sa lumang lupain ng aking mga magulang, bumungad sa amin ang isang tanawing dumurog sa aking puso. Ang dating masiglang ancestral house namin ay tila isang matandang napabayaan. Ang mga damo ay halos kasing taas na ng tao at ang mga bintanang kapis ay nababalot ng makakapal na alikabok at sapot ng gagamba. Ang pinturang puti ay naninilaw at natutuklap na, parang balat na nasunog ng araw. Ito ang larawan ng pagkalimot.
Dito ka ba talaga tutuloy? Tanong ni Lionel habang pinapatay ang makina ng sasakyan. May pag-aalinlangan sa kanyang boses. Wala na akong ibang mapupuntahan, attorney. Sagot ko, pilit na pinatatag ang aking loob. At dito man lang, walang huhusga sa akin. Bumaba ako at sinalubong ako ng pamilyar na amoy, ang pinaghalong amoy ng basang lupa, tuyong dahon, at ang malungkot na simoy ng nakaraan. Inalalayan ako ni Lionel sa pag-akyat sa hagdang kawayan na umaatungal sa bawat hakbang. Nang buksan ko ang pinto, ang amoy ng luma at kulob na hangin ang sumalubong sa amin. Madilim sa loob dahil sarado ang mga bintana at ang mga muebles ay natatakpan ng puting tela na ngayon ay kulay abo na sa dumi. Pinaupo muna ako ni Lionel sa isang lumang silyang yantok at siya na ang nagkusang magbukas ng mga bintana. Ang liwanag ng hapon ay pumasok at nakita ko ang alikabok na sumasayaw sa hangin. Maricel, tawag niya. Nakatayo siya sa gitna ng sala, hawak ang kanyang briefcase. Oras na para ibigay ko ito sa'yo. Mula sa bag, inilabas niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi ito sobre ng pera o titulo ng lupa. Ito ay isang luma at gagas-gasang garapon. Isang garapon ng kape. Napakunot ang noo ko. Kape? Yan ang iniwan ni Doniel. Sagot niya, iniaabot sa akin ang garapon na parang isang sagradong relikya. Sabi niya, alam daw niyang babalik ka dito. At alam niyang ito ang unang hahanapin mo. Kinuha ko ang garapon. Mabigat ito. Sa loob ay may mga butil ng roasted coffee beans, barako. Pero may kung anong kumalansing sa loob ng alugin ko ito. Nanginginig ang kamay kong binuksan ng takip. Ang amoy ng matapang na kape, bagamat lumana, ay sumabog sa aking pangamoy. Ito ang amoy ni Doniel tuwing umaga. Ito ang amoy ng pagmamahal na akala ko ay totoo. Isinandal ko ang garapon at ibinuhos ang laman sa mesa. Kasama ng mga butil ng kape ay nahulog ang isang maliit na USB drive at isang itim na notebook na may leather cover. Kinuha ko ang notebook. Pamilyar ang sulat kamay sa pabalat. Tala-arawan ng isang duwag. Tumingin ako kay Lionel. Tumango lang siya. Senyales na basahin ko. Binuksan ko ang unang pahina. Ang petsa ay 3 buwan na. Ang nakakaraan. Ang araw na nagsimulang magbago ang pakikitungo ni Doniel sa akin. Ang araw na nagsimula siyang umuwi ng gabi at amoy alak. Binasa ko ng malakas ang unang talata. Ang boses ko ay basag. Mahal kong Maricel, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako at malamang ay galit ka sa akin. May karapatan kang magalit. Ako ang pinakamahina at pinakawalang kwentang lalaki sa mundo dahil hindi kita na ipagtanggol. Pero maniwala ka, lahat ng ginawa ko, ang pagpirma sa annulment, ang pagpapanggap na hindi na kita mahal, ang pagpayag na pumasok si Ivana sa buhay natin, ay ginawa ko para iligtas ka. Tumigil ako sa pagbabasa. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa papel. Iligtas ako? Saan? Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa at ang sumunod na mga salita ay nagpatigil ng tibok ng puso ko. Si Mama, nalaman niya ang tungkol sa formula ng kape ng tatay mo. Ang formula na matagal na nilang hinahanap para sa Montoya Cafe. Nalulugi na ang kumpanya. Maricel, baon kami sa utang kay Ivana Cruz. Ginawa kaming hostage ng sarili kong ina at ng babaeng yon. At ang kapalit ng kaligtasan mo at ng pamilya mo sa Batangas ay ang paglayo ko sa'yo. Napasinghap ako. Ang formula. Ang secret blend ng tatay ko na tinanggihan niyang ibenta sa mga Montoya noon bago siya namatay. Kaya pala, galit na galit si Doña Corazon sa akin. Hindi dahil mahirap ako, kundi dahil nasa akin ang susi na hindi niya makuha-kuha. Tignan mo ang huling pahina. Mahinang sabi ni Lionel. Inilipat ko sa dulo.
Ang sulat ay magulo. Tila isinulat ng taong nanginginig sa takot o sa sakit. Pinaiinom nila ako ng gamot. Tumingin ako kay Lionel na tahimik na nagmamasid sa akin. Pwede mo ba akong tulungang magsibak ng kahoy? Gusto kong magtimpla ng kape. Kailangan kong gisingin ang diwa ko. Nakita ko ang munting nangiti sa labi ni Lionel. Hinubad niya ang kanyang coat, itinupi ang manggas ng kanyang polo hanggang siko at tumango. Masusunod, Mrs. Montoya. O dapat ko bang sabihin, Miss Quintana? Quintana. Pagtatama ko habang hinihimas ang aking tiyan. Ang apelyido ko ay Quintana at sisiguraduhin kong ang pangalang iyan ang dudurog sa imperyo ng mga Montoya. Sa labas umiihip ang hangin, pinapagalaw ang mga puno ng kape na akala ko ay patay na. Pero nagkamali ako. Tulad ko, natutulog lang pala ang mga ito, naghihintay ng tamang panahon para mamunga muli. Habang ang mga ilaw sa Maynila ay patuloy na nagniningning para sa mga mapagpanggap, dito sa Batangas, ang tanging liwanag ko ay ang matinding sikat ng araw na tumutupok sa aking balat. Lumipas ang ilang buwan at kasabay ng paglaki ng aking tiyan ay ang pagbigat ng responsibilidad na nakaatang sa aking balikat. Nabalitaan ko mula kay Lionel na nagkakagulo na sa mga coffee shop ng Montoya. Ang mga costumer na nasanay sa timpla ko, ang timplang akala nila ay gawa ng mga mamahaling makina ay nagsisimula ng magreklamo. Mapait daw, sunog, at walang kaluluwa ang kape. Lihim akong napangiti habang binubungkal ko ang matigas na lupa sa likod bahay. Hindi nila alam na ang sikreto ng masarap na kape ay wala sa makina, kundi nasa puso ng nagtitimpla. At ang puso ng kumpanya nila ay pinalayas na nila. Ngunit hindi sapat ang kanilang pagbagsak para ibangon ako. Ang realidad ay nanampal sa akin sa anyo ng isang sulat mula sa bangko. Ang lupang ito, ang huling pamana ng mga magulang ko, ay nakasanla pala at malapit ng rematahin dahil sa mga utang na iniwan ng ama ko noong nagkasakit siya. Kailangan ko ng pera. At kailangan ko ito agad. Tinitigan ko ang aking mga kamay. Dati, sanay ang mga ito sa tisa at libro. Ngayon, puno na ito ng kalyo at lupa. Hinaplos ko ang aking tiyan nang ngayoy halata na ang umbok. Kakayanin natin ito, anak. Bulong ko. Hindi tayo magpapatalo. Bumalik ako sa notebook ni Doniel. Sa gitnang bahagi, nakasulat ang secret roasting technique ng tatay ko. Hindi ito gumagamit ng modernong roaster. Ito ay ang sinaunang paraan ng pagsangag sa kawali gamit ang kahoy na panggatong. Sinimulan ko ang proseso. Namulot ako ng mga tuyong sanga ng kape para gawing panggatong. Sa lumang kusina na maitim na sa usok, inilabas ko ang malaking kawaling bakal. Ibinuhos ko ang mga naipon kong green beans mula sa mga puno na pilit kong binuhay sa mga nakaraang linggo. Ang init ng apoy ay sumampal sa mukha ko. Ang usok ay humalo sa pawis na tumutulo mula sa aking noo. Masakit ang likod ko dahil sa bigat ng tiyan, pero hindi ako tumigil sa paghalo. Kailangan ay pantay. Kailangan ay may ritmo. Naririnig ko ang bawat lagitik ng mga butil habang unti-unti itong nagbabago ng kulay mula sa maputlang berde, nagiging kulay ginto, hanggang sa maging kulay tsokolate. At pagkatapos, nangyari ang himala, ang amoy. Ang usok na lumabas sa bintana ng aming lumang bahay ay hindi amoy sunog. Ito ay amoy ng purong kapeng barako. Matapang, amoy lupa, amoy mani, at may tamis na humahaplos sa ilong. Ito ang amoy ng tagumpay. Kinaumagahan, dinala ko ang unang batch ng aking kape sa palengke. Nakaupo ako sa isang maliit na bangketa. Suot ang lumang duster at tsinelas. Ang mga dumadaan ay tumitingin sa akin ng may panghuhusga. Di ba yan yung asawa ni Doniel Montoya? Yung pinalayas? Bulong ng isang ale sa kasama niya. Oo, yan nga. Buntis pa, kawawa naman.
Siguro may kasalanan kaya iniwan. Sagot ng isa. Masakit, pero hindi ko pinansin. Sa halip nagtimpla ako ng libreng tikim. Ang aroma ang naging boses ko. Unti-unting lumapit ang mga tao. Naakit ng bango na nangingibabaw sa amoy ng isda at gulay sa palengke. Nang matikman nila ito, nagbago ang kanilang mga mata. Mula sa panghuhusga, napalitan ito ng gulat at sarap. Ang tapang pero hindi mapait. Komento ng isang matandang lalaki. Parang yung kape noong araw. Sa kalagitnaan ng aking pagtitinda, dumating si Attorney Lionel. Pero hindi siya naka-Amerikana. Naka-polo shirt lang siya at maong. At may bitbit na mga supot ng pandesal. Mukhang kailangan mo ng extra hand, Ms. CEO. Batinikan sabay kindat. Hindi siya umarte bilang abogado. Siya ang taga-abot ng sukli. Siya ang taga-buhat ng mga garapon kapag kailangan kong maupo dahil sumasakit ang balakang ko. Tinitigan ko siya habang masigasig niyang ine-explain sa mga customer ang roasting process na parang siya mismo ang gumawa. Tumutulo ang pawis sa kanyang patilya at ang kanyang maputing kutis ay namumula na sa init. Sa sandaling iyon, nakalimutan ko ang hiya. Nakalimutan ko na ako ay isang biyudang tinapon. Nakita ko lang ang isang lalaking handang bumaba mula sa kanyang pedestal para samahan ako sa putikan. Bagay sa iyo ang pawis, attorney. Biro ko habang inaabutan siya ng tubig. Tumigil siya, tumingin sa akin, at ngumiti. Yung nangiting umaabot sa mata. Mas gusto ko ito kaysa sa aircon ng opisina, Maricel. Dito, totoo ang lahat. Ang init, ang pagod, at ang ngiti mo. Namula ako at nag-iwas ng tingin. Bolero. Seryoso ako. Dagdag niya, bago niya inayos ang isang hibla ng buhok na tumatakip sa mata ko. Ang simpleng dampi ng daliri niya sa noo ko ay nagbigay ng kuryente na mas matapang pa sa kape. Naubos ang paninda namin bago magtanghali. Hawak ko ang mga perang papel na gusot-gusot at amoy palengke. Pero para sa akin, ito na ang pinakamabangong pera sa mundo. Ito ang unang kita ng Phoenix Barako. Ito ang patunay na kaya kong mabuhay nang wala ang mga Montoya. Ngunit hindi ko alam, ang hangin ay may dalang balita. Sa isang madilim na opisina sa Maynila, nanginginig ang kamay ni Doña Corazon habang hawak ang isang litrato. Litrato ko sa palengke, nakangiti, habang nag-aabot ng kape sa mga tao. Sa tabi ko ay ang bagong packaging na gawa sa craft paper na may tatak na phoenix. Sa harap ng mesa niya ay nakatayo ang isang private investigator. Mabenta po, ma'am. Ulat ng lalaki. Sinasabi ng mga tao sa Batangas na ito raw ang pinakamasarap na kape na natikman nila. At nagsisimula na silang mag-supply sa ilang maliliit na resort. Ibinagsak ni Doña Corazon ang baso ng whiskey sa pader. Ang bubog ay kumalat sa mamahaling carpet. Ang kapal ng mukha ng babaeng yan. Nanggagalaitin niyang bulong. Ginamit niya ang formula ng asawa ko. Akin yon. Walang karapatan ng basurang yan na yumaman. Gamit ang pag-aari ko. Binalingan niya si Ivana na abala sa pagmimanicure sa sofa. At ikaw, akala ko ba sinigurado mong wala na siyang babalikan? Relax, tita. Sagot ni Ivana nang hindi tumitingin. Probinsya lang yan. Ano bang laban yan sa empire natin? Hindi mo kilala ang mga damo, Ivana? Madiing sabi ni Doña Corazon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Kapag hindi mo binunot hanggang ugat, tutubo at tutubo yan at sisirain ang hardin mo. Kinuha niya ang telepono at nag-dial ng isang numero. Hello? Gusto kong pumunta kayo sa Batangas. Utos niya, ang boses ay kasing lamig ng kamatayan. May peste sa taniman na kailangang lasunin. Bumalik ang ulan. Parang isang masamang panaginip na umulit, muling binalot ng dilim at hagupit ng hangin ng Batangas. Ang tunog ng patak ng tubig sa aming lumang yero ay nakabibingi, tila mga bolang kristal na ibinabato ng langit. Ngunit
Kung noong nakaraang buwan ay nasa labas ako at nagpapaulan, ngayon ay nasa loob ako, nakahiga sa kawayang papag at nakikipagbuno sa sakit na walang kasing tindi. Ah! Napasigaw ako habang humihilab ang aking tiyan. Parang may bakal na pumipilipit sa aking balakang. Napakapit ako sa dulo ng unan. Ang mga kuko ko ay halos bumaon sa tela. Wala ng kuryente. Ang tanging liwanag sa kwarto ay ang aandap-andap na ningas ng kandila na nakapatong sa tokador. Ang mga anino sa dingding ay tila mga multong sumasayaw, naghihintay. Sa labas, sa gitna ng unos, may ibang anino na gumagalaw. Hindi ito gawa ng hangin. May narinig akong kaluskos malapit sa tangke ng tubig. Ang tangke na ginagamit ko para sa processing ng kape. Kung hindi ako nagkakamali, may tao doon. May taong sumisira sa pinaghirapan ko. Gusto kong bumangon, gusto kong lumabas at lumaban. Pero isa pang kontraksyon ang nagpalumpo sa akin. Tulong! Lionel! Aling Nena! Sigaw ko. Pero nilunod ng kulog ang boses ko. Bumukas ng padarag ang pinto sa ibaba. Mga yabag ng paa na nagmamadali sa hagdan. Maricel! Si Lionel. Basang-basa siya, ang buhok ay nakadikit sa noo, at ang suot na puting t-shirt ay maputik. Kasunod niya si Aling Nena, ang kapitbahay naming komadrona na may bitbit na maliit na maleta. Napaaga, hingal ni Lionel, ang mukha niya ay puno ng takot na pilit niyang tinatago. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking kamay. Ang palad niya ay malamig galing sa ulan, pero ang higpit ng hawak niya ay mainit. Nandito na ako. Hindi ka nag-iisa. May tao. Sa labas. Ungol ko, habang tumutulo ang pawis at luha sa aking mukha. Yung kape. Yung tangke. Hayaan mo muna yan. Madiing sabi ni Lionel, pero may halong lambing. Ang importante ngayon ay ikaw. Ikaw at ang bata. Ako na ang bahala sa lahat, huminga ka lang. Sa mga sumunod na oras, ang mundo ko ay umikot lang sa sakit at pag-ire. Si Aling Nena ay nagbibigay ng utos sa Tagalog, habang si Lionel, ang respetadong abogado na sanay sa aircon at korte, ay naging alalay. Siya ang nagpupunas ng pawis ko, siya ang nag-aabot ng malinis na tubig, at siya ang tinutulak at kinukurot ko tuwing dumarating ang sakit. Hindi siya nandiri, hindi siya umalis, kahit na puno na ng dugo at tubig ang sapin ng kama. Nakita ko sa mga mata niya ang respeto, hindi bilang isang lalaki sa isang babae, kundi bilang isang saksi sa himala ng buhay. Isa pa, Ineng! Lalabas na! Sigaw ni Aling Nena. Pumikit ako at inalala ang lahat ng sakit na dinanas ko. Ang panghahamak ni Doña Corazon, ang ngisi ni Ivana, ang huling tingin ni Doniel sa akin, sa aking imahinasyon. Ginamit ko ang galit na yon bilang lakas. Ah! Isang malakas na iyak ng sanggol ang pumunit sa ingay ng bagyo. Biglang tumigil ang mundo. Nawala ang sakit. Nawala ang pagod. Inilagay ni Aling Nena ang bata sa aking dibdib. Mainit, madulas, at buhay na buhay. Lalaki! Nakangiting sabi ng matanda. Dahan-dahan kong hinaplos ang maliit na mukha ng aking anak. Nang dumilat siya, napasinghap ako. Pati si Lionel na nakadungaw ay natigilan. Ang mga mata niya. Ang hugis ng kanyang ilong. Si Doniel! Bulong ni Lionel. Ang boses ay may halong pagkamangha. Hindi maikakaila. Walang DNA test na kailangan. Ang batang ito ay photocopy ng aking asawa. Siya ang buhay na ebidensya ng pagmamahal namin at ang buhay na patunay na sinungaling si Ivana. Marco, sabi ko, hinalikan ng noo ng sanggol. Marco Althea Quintana, hindi ka Montoya. Quintana ka, dahil tayo ang bubuo sa sarili nating pangalan. Kinabukasan, humupa na ang bagyo. Ang sikat ng araw ay sumilip sa mga siwang ng bintana.
Bumaba si Lionel para tignan ang paligid. Nang bumalik siya, seryoso ang kanyang muka. Maricel, panimula niya habang karga ko si Marco. Yung tangke ng tubig, nilagyan ng lason, herbicide. Kung ginamit mo yun na pandilig o panghugas ng kape, patay ang buong ani, patay ang negosyo. Naramdaman ko ang kilabot, pero hindi ako natakot. Tinitigan ko ang anak ko. Sinubukan nilang patayin ang kabuhayan ko habang nanganganak ako. Pero nabigo sila. Nasira ba ang mga pananim? Tanong ko ng mahinahon. Kalahati. Tapat na sagot ni Lionel. Pero nahuli ng mga aso ng kapitbahay yung lalaki kagabi. Nakatakas, pero naiwan ang ID. Tauhan siya ng security agency ng mga Montoya. Humigpit ang yakap ko kay Marco. Hayaan mo sila, Lionel. Kalahati lang ang nasira. Ibig sabihin, may kalahati pang natira. At ngayon, mayroon na tayong sundalo. Samantala sa Maynila, ang mansyon ng Montoya ay balot ng ibang klaseng bagyo. Anong ibig mong sabihin na wala na? Ang sigaw ni Doña Corazon ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Nakahiga si Ivana sa kama, umaarte, nagpupunas ng pekeng luha. Nadulas ako sa banyo, tita. Ang dugo. Ang daming dugo. Sa totoo lang, wala naman talagang bata. Ang tiyan niya ay gawa sa padding na unti-unting lumalaki. Pero ngayong hinihingi na ni Doña Corazon ang ultrasound at DNA test dahil sa mga chismis, kailangan na niyang tapusin ang palabas. Ang tanga-tanga mo! Sigaw ni Doña Corazon. Sinampal si Ivana ng malakas. Ang tagapagmana ko, ang kaisa-isang alaala ni Doniel. Napahawak si Ivana sa pisngi niya. Sa loob-loob niya, gusto niyang saktan ng matanda, pero kailangan niya ang pera nito. I'm sorry, tita. I'm sorry. Bumagsak si Doña Corazon sa sofa, nanginginig ang mga kamay. Nawala na ang lahat. Ang anak niya, patay na. Ang apo niya sa paboritong manugang, patay na rin, sa akala niya. Hindi niya alam. Sa layong ilang daang kilometro, sa isang lumang bahay sa Batangas, ang tunay niyang apo ay mahimbing na natutulog sa bisig ng babaeng itinapon niya. Ang anak ng katotohanan ay buhay at balang araw, siya ang magiging huling pako sa kabaong ng kasakiman ng mga Montoya. 5 taon. 5 taon na ang nakalilipas mula nang itapon ako sa putikan. Ngayon, ang putik na yon ay naging ginto. Nakatayo ako sa harap ng floor-to-ceiling na salamin ng aking opisina sa ika-30 palapag ng isang gusali sa Bonifacio Global City. Mula dito, tanaw ko ang buong Maynila, ang syudad, na minsan ay nilunod ako sa ulan, ngayon ay kumikislap sa ilalim ng aking paanan. Suot ko ang isang tailored cream suit, ang buhok ko ay nakapuyod ng maayos, at sa aking leeg ay nakasabit ang isang simpleng kwintas na may coffee bean pendant na gawa sa ginto. Miss Quintana, tawag ng aking sekretarya. Nakahanda na po ang sasakyan. Hinihintay na po kayo ng Board of Directors ng Montoya Group. Napangiti ako ng tipid. Montoya Group. Ang pangalang dati ay nagpapanginig sa tuhod ko sa takot. Ngayon ay isang pangalan na lang sa kontrata na kailangan ng pirma ko. Ang Phoenix Barako, ang kumpanyang itinayo ko mula sa abo, ay ngayon ang numero 1 supplier ng premium coffee sa buong bansa. At ang Montoya Cafe? Sila ngayon ang nagmamakaawa para sa supply. Paparating na ako, sagot ko. Bago ako lumabas, lumapit muna sa akin ang isang batang lalaki na nakaupo sa sofa habang naglalaro ng puzzle. Si Marco. 5 taon na siya at sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang nagiging kamukha ng kanyang ama. Ang matangos na ilong, ang mapupungay na mata, at ang ngiting kayang tunawin ang kahit anong galit. Mama, aawayin ka ba nila? Tanong ni Marco, matalino para sa kanyang edad. Alam niyang hindi lang basta negosyo ang pupuntahan ko. Lumuhod ako para magpantay ang aming mga mata. Inayos ko ang kwelyo ng kanyang polo. Hindi anak, walang aaway kay mama.
Kukunin lang natin ang dapat ay sa atin. Sama ako? Tanong niya. Hindi ngayon. Malambing kong sagot. Dito ka muna kay Tito Lionel. Siya muna ang magbabantay sa'yo. Sakto namang pumasok si Lionel. Ang buhok niya ay may ilang hibla na ng puti sa gilid. Senyales ng stress at panahon. Pero lalo lang siyang gumwapo at naging kagalang-galang. Siya ang tumayong legal counsel at chief operations officer ng kumpanya. At sa buhay namin ni Marco, siya ang naging sandigan. Kahit na walang namamagitan sa amin, kundi respeto at isang malalim na pagkakaibigan. Ready ka na? Tanong ni Lionel. Iniabot niya sa akin ang portfolio. Ito ang acquisition papers. Kapag pinirmahan nila ito, sayo na ang lumang building nila sa Escolta. Ang building kung saan nagsimula ang lolo mo. Tumango ako. Ito na ang oras. Samantala, sa conference room ng Montoya Group, ang hangin sa loob ng kwarto ay mabigat at amoy luma. Kahit na gumagana ang aircon, ramdam ang init ng tensyon. Si Doña Corazon ay nakaupo sa kabisera. Malaki na ang ipinagbago niya. Ang dating makinis na mukha ay puno na ng malalalim na kulubot. Ang buhok niya ay manipis na. At ang kanyang mga kamay ay nanginginig dulot ng Parkinson's na pilit niyang tinatago. Ang kumpanya ay baon sa utang. Ang kalidad ng kape nila ay basura na. At ang mga loyal na customer ay lumipat na sa Phoenix. Sa tabi niya ay si Ivana. Wala na ang kinang ng isang model. Mataba na siya ngayon at ang mukha ay namamaga dahil sa sobrang botox at alak. Wala siyang ginagawa kundi maglaro sa kanyang cellphone habang ang kumpanya ay naghihingalo. Nasaan na ba ang CEO ng Phoenix na yan? Bulyaw ni Doña Corazon, ang boses ay garalgal at mahina. Pinaghihintay niya tayo. Hindi ba niya alam kung sino ako? Tita, chill ka lang. Irap ni Ivana nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Kailangan natin sila, di ba? Sila na lang ang may supply ng matinong barako. Kung hindi sila magde-deliver, sarado na ang kalahati ng branches natin next week. Kung hindi ka sana nagwaldas ng pera sa casino, hindi tayo magkakaganito. Sumbat ni Doña Corazon. Wow! Ibinaba ni Ivana ang phone, nanlilisik ang mata. Ako pa? Sino ba ang nagpumilit na cut costs at bumili ng murang kape sa Vietnam na lasang lupa? Ikaw. At wag mo akong sisigawan, tita. Hawak ko pa rin ang mga ledger. Alam ko kung saan napunta ang pera ng insurance ni Doniel. Katahimikan. Puot. Iyan ang bumabalot sa magbiyenan na pinagbuklod lamang ng kasinungalingan. 5 taon na silang nagsisisihan. Walang apo na dumating para magpasaya sa bahay. Walang tagapagmana. Puro sisi, puro utang, puro galit. Biglang bumukas ang malaking pinto ng conference room. Ang tunog ng takong ng sapato sa marmol na sahig ay matunog at may awtoridad. Click, click, click. Hindi ito ang lakad ng isang utusan. Ito ang lakad ng isang taong may-ari ng lugar. Pumasok si Lionel, seryoso at formal. Good morning, board members. Bati niya. Nanlaki ang mata ni Doña Corazon. Ibarra, anong ginagawa mo dito? Ikaw ang abogado ng Phoenix? Ako nga, Doña Corazon. Sagot ni Lionel nang walang emosyon. Pero hindi ako ang narito para makipag-negotiate. I'm just here to introduce the owner and CEO of Phoenix Barako. Huminto ang paghinga ng lahat. Mula sa likuran ni Lionel, humakbang ako papasok. Ang cream suit ko ay tila umiilaw sa madilim na kwarto. Ang mukha ko ay kalmado, walang bahid ng takot o galit. Tumingin ako diretso sa mga mata ni Doña Corazon. Mga matang dati ay tumingin sa akin bilang basura. Magandang umaga, Doña Corazon. Bati ko. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito ay buo, malalim, at puno ng kapangyarihan. Kamusta ang kape nyo? Mukhang. Mapait yata ang timpla ng buhay ngayon. Nalaglag ang panga ni Ivana. Ang cellphone niya ay dumula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig.
Si Doña Corazon naman ay namutla. Napahawak siya sa kanyang dibdib, tila nakakita ng multo. Ang babaeng pinalayas niya sa ulan, ang babaeng tinawag niyang baog at patay gutom, ay nakatayo ngayon sa harap niya, hindi para humingi ng limos, kundi para bilhin ang kanyang kaharian. Mama Maricel, utal na banggit ng matanda. Ngumiti ako, isang nangiti na hindi umaabot sa mata. Ako nga po, Mama. Diniin ko ang huling salita nang may halong sarkasmo. Naparito ako para singilin ang utang, hindi pera, kundi dignidad. Inilapag ko ang folder sa mesa. Ang tunog ng papel ay parang putok ng baril sa katahimikan ng kwarto. Pirmahan niyo ito. Ibebenta niyo sa akin ang heritage building sa Escolta. At bilang kapalit, hindi ko hahayaang magutom ang mga empleyado niyo. Pero kayong dalawa. Tinignan ko silang dalawa mula ulo hanggang paa. Wala kayong makukuha kahit 5 duling. Sa sandaling iyon, nakita ko ang pagguho ng kanilang mundo. At sa wakas, naramdaman ko ang katarungan, pero hindi pa tapos. Dahil sa labas ng pintuan, may isang maliit na anino ang sumunod sa akin. Kahit sinabi kong huwag, bumukas ang pinto ng bahagya at sumilip ang isang batang lalaki. Mama? Tawag ni Marco. Napalingon si Doña Corazon. Nakita niya ang bata. Nakita niya ang mga mata ni Doniel. Ang katahimikan sa kwarto ay napalitan ng isang pagsinghap na puno ng horror at realization. Ang apo na inakala niyang wala na ay nakatayo sa harap niya. Doniel? Ang pangalang iyon ay lumabas sa bibig ni Doña Corazon na parang isang dasal at sumpa. Nakadilat ang kanyang mga mata. Nanlalaki habang nakatitig sa batang nasa pintuan, kay Marco. Ang baso ng tubig sa kanyang harapan ay natabig ng nanginginig niyang kamay at ang tubig ay kumalat sa makintab na mahogany table, ngunit wala siyang pakialam. Mabilis akong kumilos. Sa isang iglap, nawala ang pagiging CEO ko at nanaig ang pagiging ina. Hinarangan ko ang paningin niya. Tinakpan ko ng katawan ko si Marco na tila pinoprotektahan siya mula sa isang nakakapasong apoy. Lionel, madiin kong utos. Ang boses ko ay matigas pa sa bakal. Ilabas mo ang anak ko. Agad na nakuha ni Lionel ang senyales. Binuhat niya si Marco ng mabilis. Let's go, champ. Bawal ang bata dito. Sandali! Sigaw ni Doña Corazon. Pilit na tumatayo kahit na nanghihina ang tuhod. Sino ang batang yon? Bakit? Bakit kamukha niya ang anak ko? Bakit kamukha ni Doniel? Nang may sara ang pinto at mawala na sila sa paningin, humarap ako muli sa matanda. Huminga ako ng malalim. Inaayos ang gusot sa aking blazer. Wala kang karapatang magtanong, Doña Corazon. Sagot ko ng malamig. Nandito tayo para pag-usapan ng negosyo, hindi ang pamilya. Dahil sa pagkakaalala ko, pinalayas mo na ang pamilya mo 5 taon na ang nakakaraan. Bumagsak muli sa upuan ng matanda. Humahapo. Ang mukha niya ay namumutla. Tila nakakita ng multo. Si Ivana naman, na kanina ay walang pakialam, ay nakatingin sa saradong pinto na may kakaibang kislap sa mata, takot at hinala. Imposible! Bulong ni Ivana. Sabi mo nakunan ka. Sabi mo wala na. Marami kayong sinabi noon na tanong mo na. Hindi totoo. Sagot ko, habang dahan-dahang naglalakad palapit sa kanila. Kinuha ko ang thermos na dala ko. Kaya huwag tayong magulat kung ang buhay ay marunong ding magsinungaling pabalik. Naglagay ako ng isang tasang porselana sa harap ni Doña Corazon. Binuksan ko ang thermos at ibinuhos ang mainit na kape. Ang usok nito ay umakyat, dala ang aroma na pamilyar sa kanya, ang signature blend ng Montoya na nawala sa kanila. Tikman nyo, utos ko. Tinitigan ni Doña Corazon ang itim na likido. Nanginginig ang kamay niyang inabot ang tasa.
Inilapit niya ito sa kanyang labi at humigop. Pumikit siya. Sa isang saglit, nakita ko ang paglambot ng kanyang mukha. Ang lasa ng kape ay nagdala sa kanya sa nakaraan. Noong buhay pa ang asawa niya, noong buhay pa si Doniel, noong ang imperyo nila ay matatag at puno ng dangal. Isang butil ng luha ang tumakas sa kanyang mata. Ito yon, bulong niya. Ang formula ni Julian. Ang formula ng tatay ko. Pagtatama ko. Naninakaw niyo. At ngayon, ibinabalik ko sa inyo. Pero may presyo. Ibinaba niya ang tasa ng padarag. Magkano? Magkano ang gusto mo para sa formula? Babayaran kita. Tumawa ako ng mahina. Isang tawang walang saya. Pera? Akala niyo ba pera pa rin ang kailangan ko? Tignan niyo ang financial report niyo, Doña Corazon. Ako ang bibili sa inyo. Ako ang sasalo sa gusaling ito para hindi kayo pulutin sa kangkungan. Ang kapal ng mukha mo. Sigaw niya. Ito ang kondisyon ko. Pagpapatuloy ko, hindi pinapansin ang galit niya. Bibilhin ko ang gusali sa eskolta sa dobleng presyo. Sapat na yon para mabayaran ang mga utang niyo at makapamuhay kayo nang marangya hanggang sa huling hininga niyo. Pero lumapit ako sa kanya. Inilagay ang parehong kamay sa mesa at tumitig sa kanyang mga mata. Gusto kong magpatawag kayo ng press conference. Gusto kong aminin niyo sa publiko na nagkamali kayo kay Doniel, na hindi siya namatay sa aksidente, kundi namatay siya sa sama ng loob dahil sa pamimilit niyo. At gusto kong linisin niyo ang pangalan ko. Namula ang mukha ni Doña Corazon. Ang ugat sa kanyang leeg ay lumabas. Ang pride niya, ang sumpain niyang pride na pumatay sa kanyang anak, ay muling umiral. Hinding-hindi ko gagawin yan, asik niya. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa lumuhod sa isang katulad mo. Sa tingin mo ba dahil may pera ka na, ay kaya mo na akong diktahan? Isa ka pa ring nobody mula sa probinsya. Huminga ako ng malalim. Inaasahan ko na ito. Hindi nagbabago ang taong ayaw magbago. Kung ganoon, kinuha ko ang folder ng kontrata at isinara ito. Good luck sa bangkarota, Doña Corazon. Ihanda nyo na ang mga gamit nyo dahil sa susunod na buwan, ang bangko na ang magpapalayas sa inyo dito at sa pagkakataong yon, wala nang sasalo sa inyo. Tumalikod ako at naglakad palabas. Ang bawat hakbang ko ay magaan. Wala na akong bigat sa dibdib. Binigyan ko sila ng pagkakataon at tinapon nila ito. Ngunit bago ako makalabas, narinig ko ang boses ni Ivana. Maricel. Huminto ako at lumingon. Nakaupo pa rin siya, kalmado. Pero ang kanyang mga mata ay parang mata ng ahas na nakahanap ng bagong biktima. Ang batang yon. Simula niya, habang nilalaro ang tasa ng kape. Kung anak siya ni Doniel, ibig sabihin may karapatan siya sa natitirang trust fund na nakapangalan sa unborn child ni Doniel, hindi ba? Nanlamig ako. Ang trust fund. Ang pondong hindi nila magalaw-galaw dahil nakapangalan sa magiging anak ni Doniel. Kung malalaman nilang buhay si Marco, hindi lang pera ang habol nila. Kukunin nila ang anak ko. Wala kang alam sa sinasabi mo. Sagot ko. Pinilit kong huwag ipahalata ang takot. We'll see. Ngisi ni Ivana. Sayang naman. Cute pa naman siya. Kamukhang kamukha ng daddy niya. Lumabas ako ng kwarto at isinara ang pinto ng malakas. Pagkalabas ko, napasandal ako sa pader, habol ang aking hininga. Nanginginig ang mga kamay ko. Nandoon si Lionel, hawak si Marco. Nakita niya ang pamumutla ko. Maricel, anong nangyari? Lionel, bulong ko. Hinawakan ko siya sa braso ng mahigpit. Alam na nila. Nakita ni Ivana ang koneksyon. Kailangan nating protektahan si Marco. Hindi sila titigil. Sa loob ng conference room, tahimik na nakatingin si Ivana sa bintana. Tita, sabi niya kay Doña Corazon na umiyak sa galit. Huwag na kayong umiyak. May solusyon na ako. Anong solusyon? Hikbi ng matanda.
Mawawala na ang lahat. Hindi, sagot ni Ivana habang tinitignan ang papalabas na sasakyan ni na Maricel mula sa bintana. Ang batang yon, siya ang susi. Kung nasa atin ang bata, nasa atin ang leverage, hindi tayo mapapabagsak ni Maricel kung hawak natin ang puso niya. Ngumiti si Ivana, isang nangiting puno ng masamang balak. Oras na para bawiin ang apo mo, tita. May mga sandali sa buhay ng isang ina na alam niyang may mali, kahit bago pa man dumating ang balita. Tinatawag itong lukso ng dugo, 4:00 ng hapon. Nakatayo ako sa labas ng preschool ni Marco. Ang init ng araw ay nanunuot sa aking balat, pero nanlalamig ang aking mga kamay. Nagsilabasan na ang mga kaklase niya. Ang ingay ng mga batang nagtatawanan at ang tunog ng mga sasakyang sumusundo ay parang naging ugong na lang sa aking pandinig. Wala si Marco. Teacher Ana, tawag ko sa guro na nasa gate. Si Marco po, bakit hindi pa lumalabas? Ngumiti ang guro, isang nangiting inosente na lalong nagpakabog sa dibdib ko. Ma'am Maricel, di ba po sinundo niyo na siya kanina? May dala pong authorization letter ang lola niya, kasama po ang driver. Lola, ang salitang yon ay parang yelo na ibinuhos sa aking gulugod. Patay na ang nanay ko. At ang tanging lola na kilala ni Marco ay nasa ospital o kaya ay ang babaeng nagtakwil sa kanya. Wala siyang lola na susundo sa kanya, bulong ko, bago naging sigaw ang aking boses. Saan sila pumunta? Anong sasakyan? Black van po. Ma'am, sandali lang po. Hindi ko na hinintay ang paliwanag niya. Kinuha ko ang cellphone ko. Nanginginig ang mga daliri ko habang binubuksan ang app na nakakonekta sa GPS watch ni Marco. Salamat sa Diyos at paranoid ako. Salamat sa Diyos at sinuotan ko siya ng relo na may tracker. Ang red dot sa mapa ay gumagalaw. Palayo sa syudad. Papunta sa lumang industrial area sa Valenzuela. Pumasok ako sa kotse ni Lionel na kararating lang. Lionel! Valenzuela! Nasa Valenzuela si Marco. Sigaw ko. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, humagulgol ako sa harap niya. Kinuha siya ni Ivana. Kinuha nila ang anak ko. Sa isang lumang bodega ng tela, ang hangin sa loob ay maalikabok at amoy amag. Ang mga lumang makina ay nakatambak sa gilid, tila mga kalansay ng nakaraan. Sa gitna ng malawak na espasyo, nakaupo si Marco sa isang silyang kahoy. Nakatali ang kanyang maliliit na kamay at paa, at may tape sa kanyang bibig. Ang mga mata niya ay puno ng luha at takot, pero hindi siya nagwawala. Tahimik siyang umiiyak, tulad ng ama niya kapag natatakot. Ang galing mo talaga, Ivana. Halakhak ni Ivana habang kausap ang kanyang sarili sa salamin ng compact mirror. Inaayos niya ang kanyang lipstick. Easy leverage. Kapag nalaman ni Maricel na nasa atin ang bata, ibibigay niya ang lahat. Ang formula, ang building, ang kumpanya. Sa isang sulok, nakaupo si Doña Corazon sa kanyang wheelchair. Dinala siya doon ni Ivana sa ilalim ng pagpapanggap na pipirma sila ng kontrata. Hindi niya alam na kidnapping pala ang plano. Ivana, nanginginig na tawag ng matanda. Itigil mo na ito. Bata yan. Hindi tayo kriminal. Tumahimik ka, tanda! Bulyaw ni Ivana. Di ba gusto mong mabawi ang yaman mo? Di ba gusto mong makaganti sa probinsyanang yon? Ito ang paraan. Collateral damage lang ang bata. Tumingin si Doña Corazon kay Marco. Nakita niya ang takot sa mata ng bata. At sa titig na yon, biglang naglaho ang imahe ng isang estranghero. Ang nakita niya ay si Doniel noong 5 taong gulang ito, noong minsang naiwan ito sa dilim at umiiyak. Habang hinahanap siya, Mama, parang narinig niya ang boses ng anak niya. Ang anak na pinabayaan niyang mamatay sa sama ng loob. Anak, bulong ni Doña Corazon. Isang mainit na likido ang tumulo sa kanyang pisngi. Luha.
Ang unang totoo niyang luha matapos ang maraming taon. Ito ang dugo niya. Ito ang laman niya. At hinayaan niyang dalhin ito sa kapahamakan ng isang babaeng mukhang pera. Pakawalan mo siya, utos ni Doña Corazon. Mahina pero mariin. Ano? Lumingon si Ivana, nakataas ang kilay. Sabi ko pakawalan mo ang apo ko. Sigaw ni Doña Corazon. Sinubukan niyang tumayo mula sa wheelchair. Ang kanyang nanginginig na mga binti ay pilit na kumukuha ng lakas. Hindi mo siya sasaktan. Siya lang ang natitira kay Doniel. Tumawa ng malakas si Ivana. Ah, drama queen. Ngayon ka pa nagkaroon ng konsensya? Huli na ang lahat. Binalingan ni Ivana ang dalawang lalaking goons na naninigarilyo malapit sa mga lumang rolyo ng tela at kemikal. Bantayan niyo yan. Tatawagan ko lang si Maricel para sa ransom. Sa kanyang paglalakad, hindi napansin ng isa sa mga lalaki na nahulog ang baga ng kanyang sigarilyo sa isang tumpok ng thinner na nakataob sa sahig, isang maliit na ningas. Pagkatapos ay isang malakas na whoosh. Ang apoy ay gumapang ng mabilis sa mga tuyong tela. Sa loob ng ilang segundo, ang pader ng bodega ay naging pader ng apoy. Sunog! Sigaw ng mga lalaki. Sa halip na tulungan ng bata, nagkanya-kanya sila ng takbo palabas. Marco! Sigaw ni Doña Corazon. Nakita ni Ivana ang lumalaking apoy. Tumingin siya sa exit. Tapos kay Marco na nakatali. Tapos kay Doña Corazon. Ang self-preservation ang nanaig. Tumakbo si Ivana palabas. Iniwan ang matanda at ang bata sa gitna ng impyerno. Sa labas ng bodega, dumating ang sasakyan ni Lionel. Hindi pa man ito tuluyang humihinto ay bumaba na ako. Marco! Sigaw ko. Ang nakita ko ay ang usok na itim na bumubulusok sa bintana ng bodega. Ang init ay ramdam ko hanggang sa kalsada. Hindi. Napaluhod ako. Nasa loob ang anak ko. Akmang tatakbo ako papasok pero nahawakan ako ni Lionel sa baywang. Maricel, delikado. Hihintayin natin ang bumbero. Bitawan mo ako. Anak ko yon. Nagpupumiglas ako. Ang bawat hibla ng pagkatao ko ay gustong sumuong sa apoy. Wala akong pakialam kung masunog ako. Wala akong pakialam kung mamatay ako. Basta mailabas ko siya. Sa loob ng nagliliyab na bodega, ang usok ay kumakapal. Umuubo si Marco. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa init. Gumapang si Doña Corazon. Iniwan niya ang kanyang wheelchair. Gamit ang kanyang mga siko at tuhod, hila-hila niya ang kanyang nangihinang katawan palapit sa bata. Ang init ay pumapasok sa kanyang balat. Ang usok ay pumapasok sa kanyang bag. Lola! Utal-utal na sabi ni Marco nang matanggal ang tape sa bibig niya. Nakarating si Doña Corazon sa paanan ng bata. Ang kanyang mga kamay na puno ng alahas at kulubot ay nagmamadaling kalagin ang lubid sa paa ni Marco. Tumakbo ka, hiho! Ubo ni Doña Corazon. Tumakbo ka palabas. Nandyan ang mama mo. Paano ka po? Iyak ng bata. Isang malaking kahoy mula sa kisame ang bumagsak sa pagitan nila at ng pintuan. Ang daan ay papasikip na. Tumingin si Doña Corazon sa apo niya. Hinaplos niya ang pisngi nito, ang pisnging kamukhang-kamukha ni Doniel. Sa huling sandali ng kanyang buhay, naramdaman niya ang kapayapaan na hindi nabibili ng pera. Huwag mo akong intindihin. Ngumiti siya. Isang ngiting puno ng pagsisisi at pagmamahal. Sabihin mo sa mama mo, sorry. Sabihin mo kay daddy mo, sorry. Itinulak niya si Marco patungo sa isang maliit na butas sa dingding na pwede pang lusutan ng bata. Takbo! Sa labas nakita ko si Marco na gumagapang palabas ng usok, umuubo, maitim ang mukha. Marco! Sinalubong ko siya ng yakap. Ang higpit, ang init. Buhay siya. Pero lumingon si Marco sa nasusunog na gusali at sa gitna ng pag-iyak, itinuro niya ang loob. Mama, si Lola?
ulit ni Marco. Ang boses ay basag at puno ng uling. Natigilan ako. Ang salitang iyon ay tumarak sa dibdib ko. Lola. Ang babaeng nagtapon sa amin, ang babaeng sumira sa buhay ko, ay nasa loob ng impyernong yon para iligtas ang anak ko? Lionel! Sigaw ko. Humahakbang papalapit sa apoy. Nasa loob si Doña Corazon. Hinawakan ako ni Lionel ng mahigpit. Ang init ng apoy ay halos tumupok sa aming mga mukha. Huwag, Maricel. Masyado nang malaki ang apoy. Parating na ang mga bumbero. Sa sandaling iyon, isang malakas na pagbagsak ang yumanig sa lupa. Bumigay ang bubong ng bodega. Ang mga sparks ay lumipad sa hangin tulad ng libu-libong alitaptap ng kamatayan. Napapikit ako at tinakpan ang mata ni Marco. Sa loob-loob ko, naramdaman ko ang isang kakaibang kirot. Hindi galit, kundi awa. Awa para sa isang inang kinailangang harapin ang kamatayan para lang matutong magmahal. Ang gabi ay napuno ng magkahalong tunog ng sirena at ngiyaw ng radyo ng mga pulis. Ang asul at pulang ilaw ay umiikot, nagbibigay ng nakakahilong anino sa paligid. Ang amoy ng sunog na chemical, goma at kahoy ay nanunuot sa ilong, isang masangsang na amoy na alam kong hindi ko malilimutan habang buhay. Nakatayo ako sa tabi ng ambulansya habang nilalapatan ng first aid si Marco. Salamat sa Diyos, puro gasgas at mild smoke inhalation lang ang nakuha niya. Yakap-yakap ko siya ng mahigpit. Inaamoy ang buhok niyang amoy usok para siguraduhing nandito talaga siya. Ilalabas na! Sigaw ng isang bumbero. Lumapit ako. Hila-hila si Lionel. Mula sa maitim na usok, lumabas ang 4 na bumbero, buhat ang isang stretcher. Doon nakahiga si Doña Corazon. Hindi ko siya halos makilala. Ang kanyang mamahaling damit ay naging abo na nakadikit sa balat. Ang kanyang buhok ay sunog, ang kanyang balat ay pula at lapnos. Pero humihinga pa siya, mabigat, paos, pero buhay. Nang idaan siya sa harap ko, dahan-dahang dumilat ang namamaganyang mata. Nagtama ang paningin namin. Wala na ang yabang sa kanyang mga mata. Wala na ang puot. Ang natira na lamang ay isang malalim na pagod at isang tahimik na pagsusumamo. Sa likod ng mga lapnos at uling, nakita ko ang isang matandang babae na nag-iisa at takot mamatay. Isinakay siya sa ambulansya. Bago sumara ang pinto, nakita kong pumatak ang luha sa gilid ng kanyang mata, humalo sa dugo at uling na kumapit sa kanyang pisngi. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sandaling iyon, ang galit sa aking dibdib ay biglang lumisan. Ang tila yelong nakabalot sa puso ko ay unti-unting natunaw. Nakita ko ang isang inang nagbayad ng napakabigat na presyo para sa kanyang mga kasalanan. Maricel? Tawag ni Lionel. Hinawakan ng aking balikat. Nahuli na nila si Ivana. Hinarang ng pulisya sa airport. Napakapit ako sa braso niya. Ang balitang yon ay dapat sanang magdala ng kagalakan, ng satisfaction. Pero pakiramdam ko ay wala. Walang laman. Ang paghihiganti ay tila isang basyong tasa ng kape. Mukhang masarap, pero wala namang lasa. Dinala si Doña Corazon sa pinakamalapit na ospital at sa awa ng Diyos, ligtas ang kanyang buhay. Ngunit ang kanyang katawan ay nalumpo na. Ang mga paso ay malalim. At ang trauma ay nagdulot ng mas matinding pinsala sa kanyang kaisipan. Hindi na niya kaya ang dati niyang ginagawa. Ang dating matapang na Doña Corazon ay naging isang balatkayo na lamang ng kanyang dating sarili. Dumating ang gabi. Si Marco ay mahimbing na natutulog sa aking tabi sa kwarto ng ospital. Ang kanyang maliit na kamay ay nakahawak pa rin sa aking damit. Habang pinagmamasdan ko siya, naisip ko kung gaano ako kaswerte. Ang anak ko, ang buhay na alaala ni Doniel, ay buhay at nasa bisig ko. Mangyari sana sa akin ang lahat ng sumpa. Pero Maricel, kung may awa ka pa, hayaan mong bumisita si Marco sa akin. Isang beses lang.
Gusto ko lang makita ang ngiti ng anak ko sa mukha ng apo ko. Patawarin mo ako. Sana mapatawad ako ng Diyos. Ang mga salitang yon ay tumagos sa akin. Hindi ito ang paghingi ng tawad na inasahan ko. Hindi ito ang press conference na gusto ko. Ito ay ang huling pagsusumamo ng isang babaeng naguguluhan, isang inang naghahanap ng kapayapaan sa kanyang mga kasalanan. Hindi ko naramdaman ang galit. Ang naramdaman ko ay isang uri ng kalungkutan na may kasamang pag-unawa. Ang paghihiganti ko ay ang pagpapatawad. Ang hustisya ay ang patuloy na paghinga ng anak ko. Anong gagawin mo? Tanong ni Lionel. Nilingon ko siya. Ang kape sa aking kamay ay unti-unting lumalamig. Gagawin ko ang tama, attorney. Sagot ko. Hindi para sa kanya, kundi para sa akin at para kay Doniel. Sa labas, ang mga ilaw ng ambulansya ay unti-unting nawala. Ang amoy ng sunog ay nahalo sa sariwang hangin ng gabi. Ang isang kabanata ng galit ay natapos, ngunit ang kabanata ng paghilom ay magsisimula pa lamang. Ang bulwagan ng Korte Suprema sa Padre Faura, Maynila ay balot ng isang mabigat na katahimikan. Ang marmol na sahig ay kumikinang sa ilalim ng matalim na ilaw at ang bawat yabag ng sapatos ay tila umaalingaw-ngaw sa buong espasyo. Kung noong una ay sa loob ng conference room ako nakipaglaban, ngayon ay nasa loob ako ng isang silid hukuman, ang lugar kung saan ang katotohanan ay hinahanap at ang hustisya ay inaasahan. Ang kaso laban kay Ivana Cruz ay para sa kidnapping, falsification of documents at estafa. Ngunit para sa akin, hindi lang ito simpleng kaso. Ito ay para kay Doniel, para sa pangalan niya, at para sa anak ko. All rise! Sigaw ng bailiff. Tumayo ang lahat habang pumasok ang kagalang-galang na hukom. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang mga mata ay matalim, handang pakinggan ang bawat detalye. Nakatayo si Ivana sa harap ng hukom. Ang dating kinang niya ay wala na. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay payat at kulang sa tulog. Ang suot niyang designer clothes ay napalitan ng kulay orange na jail uniform. Tinitigan niya ako at sa mga mata niya ay nakita ko ang galit at pagkamuhi na hindi na niya kayang itago. Si Lionel, sa kanyang formal na suit, ay matikas na nakatayo sa harap ng bar. Your Honor, narito po kami ngayon upang ipaalam sa korte ang mga seryosong kasalanan ng akusado. Miss Ivana Cruz, hindi lamang po siya nagnakaw ng pera at niloko ang isang pamilya, kundi pinagtangkaan din po niya ang buhay ng isang inosenteng bata at sinira ang dangal ng isang namayapang asawa't ama. Ang unang testigo ay ang private investigator na siyang nagbigay ng ebidensya ng mga pananabutahe sa aking farm. Pagkatapos, ang mga bank records na nagpapakita ng malaking halaga na inilipat ni Ivana mula sa Montoya Group patungo sa kanyang personal na account. Ngunit ang pinakamatinding bahagi ng paglilitis ay nang ilabas ni Lionel ang pinakapribado kong pag-aari. Ang black notebook ni Doniel at ang USB drive. Your Honor, ipinapanalangin po namin na pakinggan ng korte ang huling hininga ng katotohanan mula sa namayapang si Doniel Montoya. Ito po ang kanyang journal at ang mga recording na kanyang ginawa bago siya binawian ng buhay. Nag-play si Lionel ng audio recording. Narinig ang boses ni Doniel, basag, puno ng takot. Mama, parang awa niyo na. Huwag niyo na pong ipilit. Hindi po kayang gawin ni Maricel ang gusto niyo. Hindi niya po ibebenta ang formula ni Papa Julian at hindi ko po kayang gawin yan sa kanya. Sumunod ang boses ni Ivana, matamis, pero may bahid ng pananakot. Doniel, your mom's company is bleeding. Kung hindi ka makikipaghiwalay kay Maricel at hindi mo ibibigay sa akin ang mga papeles, babawiin ko lahat ng inutang mo sa akin. Kasama na ang bahay na yan. At sisiguraduhin kong wala kang matitirhan. At pagkatapos, ang boses ni Doña Corazon, malupit, malamig.
Wala kang kwenta, Doniel. Ang isang probinsyanang yan ang pipiliin mo kaysa sa akin at sa kinabukasan ng kumpanya. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, papipirmahin kita ng annulment o hahayaan kitang malugmok sa utang. Pumili ka. Ang mga boses na yon ay umalingaw-ngaw sa silid hukuman. Ang mga kasapi ng hurado ay nagkatinginan at nakita ko ang iba na umiiyak. Ako mismo, pilit na pinipigilan ng luha. Hindi para sa akin, kundi para kay Doniel, ang lalaking pinilit maging kontrabida ng sarili niyang ina. Isang matinding pagkatulala ang bumalot sa mukha ni Ivana. Ang mga pekeng luha niya ay biglang naging totoo, ngunit hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot. Pagkatapos ng mga ebidensya, tumayo si Doña Corazon. Hindi siya naglalakad, kundi nakaupo sa kanyang wheelchair, dinala siya ng kanyang aide. Ang kanyang mga paso ay gumaling na, ngunit ang mga galos sa kanyang kaluluwa ay mas malalim pa. Ako po, Your Honor. Nanginginig ang boses niya. Ako po ang may kasalanan. Ako po ang nagpilit kay Doniel. Ako po ang nagplano, kasama si Ivana, para sirain si Maricel. Ako po ang may kagagawan ng lahat. Nagulat ang lahat. Kahit si Ivana ay napatingin sa matanda na parang nababaliw. Ang pride ni Doña Corazon ay ganap ng nadurog. Ang pagligtas niya kay Marco, ang pagkabigo ng kanyang plano, at ang pagkakakulong ni Ivana, lahat ng iyon ay nagpabagsak sa kanyang sariling imperyo. Ang bata po, si Marco, siya po ang apo ko. Ang tunay na tagapagmana ni Doniel, dagdag niya, at sa pagkakataong ito, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghingi ng tawad. Humihingi po ako ng tawad, Maricel. Patawarin mo sana ang aking mga kasalanan. Isang malakas na iyak ang pumuno sa silid hukuman. Hindi ito galing sa akin, kundi kay Ivana. Sinungaling ka. Hindi yan totoo. Ako ang asawa ni Doniel. Ako ang ina ng anak niya. Ako ang may-ari ng lahat. Sigaw ni Ivana, nagpupumigla sa mga bantay. Wala kang mapapala. Babalikan ko kayo. Ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay nailantad na. Ang paghaharap ay tapos na. Order in the court. Sigaw ng hukom, hinahampas ang kanyang gavel. Sa huli, si Ivana ay nahatulan ng life imprisonment para sa kidnapping, estafa, at falsification. Si Doña Corazon ay hindi kinasuhan dahil sa kanyang kalagayan at dahil sa kanyang testimony. Nang lumabas ako ng korte, ang mga reporter ay nagsilapitan. Ang mga flash ng kamera ay dumilat sa aking muka. Ngunit hindi na ako natatakot. Hindi na ako nagtatago. Miss Quintana, tanong ng isang reporter, ano po ang pakiramdam niyo ngayon na nakamit na niyo ang hustisya? Tumingin ako sa asul na langit. Naramdaman ko ang simoy ng hangin. Huminga ako ng malalim. Hindi ko po ito ginawa para sa akin. Sagot ko. Ang boses ko ay kalmado ngunit matatag. Ginawa ko po ito para sa alaala ni Doniel at para sa kinabukasan ng anak ko. Ang tunay na hustisya ay hindi paghihiganti. Ito ay ang pagharap sa katotohanan at ang pagtanggap sa kapayapaan. Tumingin ako sa malayo. Nakita ko si Lionel. Nakatayo siya sa gilid, tahimik na nakamasid. Pagkatapos ng lahat, hindi niya ako nilapitan para magdiwang. Palagi siyang nasa likod ko, nagbibigay suporta, pero laging may distansya. May lungkot sa kanyang mga mata. Napakagatlabi ako. Marahil, tapos na ang lahat ng laban, pero ang huling kabanata ng aking puso ay hindi pa nasusulat. Lumipas ang mga araw, pagkatapos ng paglilitis, at kasama ng bawat pagsikat ng araw ay ang unti-unting paghilom ng mga sugat. Ang ingay ng Maynila ay tila hindi na nakababahala. Ang mga titig ng tao ay hindi na nanghuhusga, kundi puno na ng paghanga. Ngunit ang pinakamahirap na paghaharap ay hindi sa korte, kundi sa loob ng aking puso. Isang araw, dinala ko si Marco sa rehabilitation center
kung saan inaalagaan si Doña Corazon. Hindi ko agad sinabi sa bata kung sino ang bibisitahin namin. Gusto kong makita niya ang kanyang lola, hindi bilang isang kriminal, kundi bilang isang matandang nangangailangan ng pagmamahal. Pagpasok namin sa kanyang silid, bumungad sa amin ang amoy ng gamot at malungkot na katahimikan. Nakaupo si Doña Corazon sa kanyang wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang katawan ay payat at parang wala ng buhay. Ang kanyang buhok ay puti na at manipis. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin, pero hindi na sa galit, kundi sa kahinaan. Lola, ang mahinang boses ni Marco ay pumunit sa katahimikan. Dahan-dahang lumingon si Doña Corazon. Nang makita niya si Marco, biglang nagkaroon ng buhay ang kanyang mga mata. Isang munting napangiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na hindi ko pa nakita sa kanya kailanman. Doniel, bulong niya. Inabot ang nanginginig niyang kamay. Lola Corazon, sabi ko. Lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. Ang balat niya ay malamig at manipis. Hindi po ito si Doniel. Ito po si Marco, ang apo niyo. Nakita ko ang pagsisisi sa kanyang mga mata. Naramdaman ko ang higpit ng kanyang hawak sa aking kamay. Isang tahimik na paghingi ng tawad. Pinaupo ko si Marco sa tabi niya. Hindi ko na pinilit na magpatawad siya. Hayaan na lang ang oras ang maghilom sa kanilang relasyon. Ngunit nakita ko ang kapayapaan sa mukha ni Doña Corazon habang hinahaplos niya ang buhok ni Marco. Marahil, sa huling bahagi ng kanyang buhay, nahanap niya ang kapayapaan sa pagmamahal ng apo na pilit niyang itinaboy. Umalis kami pagkatapos ng isang oras. Bago kami lumabas, lumingon ako sa matanda. Huminga ako ng malalim. Pinapatawad na po kita, Doña Corazon. Bulong ko. Hindi siya nakarinig, pero alam kong naramdaman niya. At sa wakas, bumalik ang kapayapaan sa aking puso. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ako ng balita mula kay Lionel. Nagpasya siyang umalis ng bansa. Gusto niyang magpahinga, maglakbay, at marahil, maghanap ng bagong simula. Ang balitang iyon ay nagdala ng kakaibang kirot sa aking dibdib. Masaya ako para sa kanya, pero may bahagi sa akin ang nalungkot. Sa loob ng 5 taon, siya ang aking sandigan. Siya ang tahimik na lakas sa tabi ko. Hindi kami nagkaroon ng romantic relationship, pero ang kanyang presensya ay parang isang matatag na pundasyon sa aking buhay. Nagpasya akong magpunta sa airport. Nakita ko siya sa departure lounge. May maliit na bagahe lang. Suot niya ang isang kaswal na jacket at jeans. Hindi na siya ang formal na abogado. Ngayon, isa siyang tao na handang yakapin ang kung anong idudulot ng tadhana. Lionel, tawag ko, at lumingon siya. Nagulat siya nang makita ako. Maricel, bati niya, may ngiti sa labi. Hinatid mo pa ako. Hindi ako magpapaalam nang hindi mo natitikman ang paborito kong kape. Sabi ko, iniaabot sa kanya ang isang maliit na thermos. Sarili kong timpla, limited edition. Kinuha niya ito at humigop. Pumikit siya at nakita ko ang paglambot ng kanyang muka. Ang sarap, bulong niya. Matamis, pero may tapang, gaya ng buhay mo. Nagkatinginan kami. Ang aming mga mata ay nagsalita ng libu-libong salita na hindi namin kayang bigkasin. Ang respeto, ang pagkakaibigan, at ang tahimik na pag-ibig na hindi kailanman binigyan ng pangalan. Salamat, Lionel, sabi ko, at ang boses ko ay nanginginig. Salamat sa lahat. Hindi ko ito kakayanin nang wala ka. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Maricel, deserve mo ang lahat ng saya sa mundo. Huwag kang magmadali. Hayaan mong dumating ang pag-ibig sa tamang panahon. Pero tandaan mo, may isang taong laging nandito para sa'yo. Bumitaw siya sa kamay ko, kinuha ang kanyang bagahe at naglakad patungo sa boarding gate. Paalam, Maricel, sabi niya, hindi lumingon.
Naiwan ako doon. Hawak ang malamig na thermos sa aking kamay. May kung anong bahagi ng puso ko ang nalungkot, pero meron ding kapayapaan. Alam kong tama ang desisyon niya. Kailangan kong lumakad mag-isa. Kailangan kong patunayan na kaya kong maging masaya nang hindi umaasa sa sinuman. Lumabas ako ng airport at sinalubong ako ng mainit na sikat ng araw. Hindi na ako nag-iisa. Nasa akin si Marco. Nasa akin ang Phoenix Barako. At higit sa lahat, nasa akin na ang aking sarili. Sa ilalim ng kalangitan ng Maynila, naramdaman ko ang paghilom ng aking kaluluwa. Isang bagong simula ang naghihintay. At ngayon, handa na akong sumuong. Ang araw na pinaka-inaasam-asam ko ay dumating. Nakatayo ako sa entablado. Suot ang isang puting barong Tagalog na sinamahan ng kulay earthy na palda. Isang pagpupugay sa aking mga magulang, sa aking pinagmulan. Ang mga flash ng camera ay dumilat at ang bawat palakpak ng mga tao ay tila musika sa aking pandinig. Hindi na ito ang conference room na puno ng galit at takot. Ito ang grand ballroom ng isang 5-star hotel sa Manila. Punong-puno ng mga negosyante, opisyales at mga miyembro ng media. Ito ang grand launch ng Phoenix Barako flagship store at ang pagbubukas ng aming Phoenix Barako Foundation. Isang foundation na tutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil para matulungan silang makabangon at makahanap ng sarili nilang apoy. Welcome po sa lahat. Simula ko. Ang boses ko ay matatag at puno ng pasasalamat. Hindi ko po inakala na ang isang munting pangarap mula sa isang lumang bahay sa Batangas ay magiging ganito kalaki. Ang Phoenix Barako po ay hindi lang kumpanya ng kape. Ito po ay simbolo ng pag-asa. Simbolo po ito ng isang babaeng minsan ay itinapon, pero muling bumangon at ipinakita sa mundo na ang halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kanyang yaman, kundi sa kanyang tapang na lumaban at magmahal. Ipinakita sa LED screen ang video presentation ng aming mga coffee farm sa Batangas, ang mga mukha ng aming mga magsasaka, ang bawat butil ng kape na maingat na inaalagaan, ang proseso ng pagtimpla. Lahat ng yon ay nagpapakita ng kaluluwa ng aming kumpanya. Narinig ko ang bulong-bulungan sa audience. Siya pala yon, ang asawa ni Doniel Montoya. Ang galing naman niya. Mula sa wala, ngayon ay may-ari na ng isang imperyo. Ang Phoenix Barako, ang sarap ng kape nila. Ngayon ko lang nalaman ang story sa likod niyan. Hindi na ako natakot sa mga bulungan. Kung dati ay nasasaktan ako, ngayon, ang bawat chismis ay nagpapatunay lang ng aking paglalakbay. Sa dulo ng programa, tinawag ko si Marco sa entablado. Malaki na siya ngayon, matikas, at may ngiti na namana niya sa kanyang ama. Pero sa kanyang mga mata, may tapang ng isang kintana. Yakap-yakap niya ang isang garapon na may butil ng kape. Ang garapon na ibinigay ni Doniel kay Lionel. At ito po, sabi ko, hinaplos ang buhok ng anak ko. Ang pinakamahalaga sa lahat, ang inspirasyon ko, si Marco. Niyakap ako ni Marco ng mahigpit. Mama, proud ako sa'yo. Mas proud ako sa'yo, anak, bulong ko. Nang matapos ang programa, sinalubong ako ng mga kaibigan at business partners. Ngunit sa isang sulok ng ballroom, nakita ko ang isang pamilyar na anino, si Lionel. Nakatayo siya sa likod, suot ang isang simple gray suit. Hindi siya lumapit sa akin. Hindi siya sumabay sa mga kamera. Nandyan lang siya, nagmamasid, at sa kanyang mga mata, nakita ko ang kaligayahan. Kaligayahang tahimik, ngunit totoo. Kinawayan ko siya. Ngumiti siya at tumango. Hindi na niya kailangan ng mga salita. Naintindihan na namin ang isa't isa. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nakakadena. Ito ay malaya, tulad ng hangin na laging nasa likod ko, nagtutulak sa akin para lumipad. Maricel, tawag ni Lionel. Lumapit ako sa kanya.
Ang ganda ng speech mo, sabi niya. At ang kape, masarap pa rin. Salamat, sagot ko. Ikaw, wala ka pa ring balak bumalik ng Pilipinas permanently? Umiling siya. Mas gusto ko ang roaming, pero nandito naman ako para sa legal matters mo. Natawa ako. Lagi ka na lang nandyan. Lagi. Ngumiti siya. Huwag kang mag-alala. Ang Phoenix mo ay mas matatag pa kaysa sa inaakala mo. At ang puso mo rin. Nag-iwan siya ng isang maliit na bag sa aking kamay. Para kay Marco. At para sa'yo. Isang bagong blend na gawa ko. Tikman mo kung masarap. Nagpaalam na siya. Hindi na nagtagal. Hindi na nagpadrama. Ganoon siya. Tahimik pero laging may marka. Hinalikan ko ang noo ni Marco. Gutom ka na anak? May buffet tayo. Kain na tayo. Habang papalabas kami, hinaplos ko ang kwintas na may coffee bean pendant. Ang buhay ay parang kape. Minsan, mapait ang simula. Minsan, kailangan mong dumaan sa apoy para lumabas ang tunay na lasa. At sa huli, ang tamis ay hindi lang nanggagaling sa asukal, kundi sa pagtanggap mo sa lahat ng proseso. Hindi ko na hinahanap ang isang Prince Charming para buuin ang aking buhay dahil ang buhay ko ay buo na. Ang aking kaharian ay itinayo ko sa aking sariling mga kamay. At ang korona na suot ko ngayon ay hindi gawa sa ginto, kundi sa dangal, tapang at pag-asa. Lumabas kami sa ballroom. Ang sikat ng araw ay sumisikat sa kalangitan ng Maynila. Ang bukas ay isang bagong timpla ng kape. Hindi ko alam kung anong lasa, pero alam kong masarap ito dahil ako ang gumawa at may pagmamahal ako sa bawat butil. Lumipas ang maraming taon at ang mga alaala ay naging bahagi na lamang ng kasaysayan. Si Marco ay isa ng binata, malakas at matikas at patuloy na ipinagmamalaki ang pamana ng kape ng kanyang pamilya. Nakita ko siya isang hapon, nag-iisa sa lumang roasting area ng aming farm sa Batangas, pinagmamasdan ng apoy na nagbabago sa butil ng kape. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang imahe ni Doniel na ngayon ay payapa na. Si Doña Corazon ay pumanaw ng tahimik sa kanyang pagtulog, ilang taon matapos ang paglilitis. Ang kanyang huling hininga ay puno ng kapayapaan matapos niyang maranasan ang pagmamahal at pagpapatawad ng kanyang apo. Si Ivana ay nanatili sa likod ng rehas, nagbabayad sa bawat kasalanan niya. At ako, nakaupo ako ngayon sa aming lumang beranda. Tinitignan ang paglubog ng araw sa aming farm. Hindi ako kailanman nagpakasal muli. Ngunit hindi ko kailanman naramdaman na ako ay nag-iisa. Si Lionel, bagamat madalas ay nasa ibang bansa, ay nanatili pa ring aking matalik na kaibigan at kasama sa paglalakbay. Ang aming pag-ibig ay hindi na kailangan ng mga pangako o sing-sing. Ito ay isang pag-ibig na nagbibigay ng kalayaan, respeto, at walang hanggang suporta. Ang kanyang mga sulat na puno ng mga kwento mula sa iba't ibang panig ng mundo ay laging may kasamang maliliit na butil ng kape, mga butil na nagpapaalala sa akin ng aming simula. Ang Phoenix Barako ay lumago at kasama nito ang Phoenix Barako Foundation na patuloy na tumutulong sa mga kababaihan na maghanap ng kanilang sariling apoy at bumangon. Ang bawat tasa ng kape na aming itinitimpla ay hindi lamang nagbibigay ng init sa katawan, kundi nagbibigay din ng pag-asa sa kaluluwa. Hapagkainan na, tatawagin ko na si Marco para sa hapunan. Ang buhay ko ay isang tasa ng kape, minsan mapait, minsan matamis, ngunit laging puno ng lalim. At sa bawat paghigop, nalaman kong ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagtanggap, pagpapatawad, at pagmamahal sa bawat butil ng iyong sarili. Sa aking minamahal na tagapakinig, maraming salamat sa paglalakbay na ito kasama ko. Sa bawat kabanata, sa bawat paghinga, naramdaman ko ang inyong pakikiramay, ang inyong galit, at ang inyong pag-asa. Tulad ng isang mainit na tasa ng kape
Ang inyong presensya ay nagbigay ng init at ginhawa sa aking puso habang isinusulat ko ang kwento ni Maricel. May mga sandali sa pagsusulat na napakahirap, lalo na ang mga eksena kung saan si Maricel ay nagdurusa, kung saan siya ay nag-iisa sa gitna ng unos. Naalala ko pa ang gabi na isinulat ko ang Kabanata 2, Ang Ulan sa Manila, kung saan siya ay nagnanais na mawalan ng pag-asa. Hindi naging madali ang bawat salita dahil sa bawat sakit na nararamdaman niya ay siya ring sakit na nararamdaman ko. Ito ay nagpapaalala sa akin ng isang panahong ako rin ay naramdaman na nag-iisa sa ilalim ng bagyo, naghahanap ng kahit anong kakanin na makakapagbigay sa akin ng lakas. Ang kwento ni Maricel ay hindi lang katang-isip. Ito ay inspirasyon mula sa mga hindi mabilang na kwento ng katatagan ng mga kababaihan, lalo na ng mga Pilipina. Ang bawat luha ni Maricel, ang bawat kalyo sa kanyang kamay, ang bawat butil ng kape na kanyang inialay, lahat ng yon ay nagmula sa inspirasyon ng ating mga ina, kapatid at kaibigan na patuloy na lumalaban para sa kanilang pamilya, para sa kanilang sarili. Ang pag-ibig, pagpapatawad at pagbangon ay ang tatlong haligi ng kwentong ito. Gusto kong ipaalala sa inyo na kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may pagsikat ng araw. Kahit gaano pa karaming ulap ang bumalot sa kalangitan, laging may pag-asa. At ang pag-asa na yon ay nagsisimula sa ating sarili. Ngunit, mahal kong tagapakinig, may isang tanong na matagal nang gumugulo sa aking isipan habang isinusulat ko ang kwentong ito. Isang tanong na nais kong ibahagi sa inyo. Matapos ang lahat ng ginawa ni Doña Corazon kay Maricel, sa tingin niyo ba, sapat na ba ang kanyang pagsisisi? Kung kayo si Maricel, kaya niyo rin bang bigyan ng kapayapaan sa huling sandali ang taong nagdulot ng labis na sakit sa inyo? Ikaw ba? Kaya mo ring patawarin ang taong nagkasala sa'yo? Ibahagi niyo po ang inyong damdamin sa comment section sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga pananaw. Muli, maraming salamat sa pakikinig. Sana ay nagbigay inspirasyon ang kwento ni Maricel. Kung nagustuhan niyo po ang ating kwento, mangyaring mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang mga kwentong makapagbibigay ng pag-asa at inspirasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nagmamahal ang inyong nagakda.